doesn't make sense, I cannot, but God can. Can we hear that? Can we recite that? Come on, read it. 1, 2, 3, go. Nakita niyo na po ba kung saan yung fault line? Okay? Part of me is rejoicing and saying, Lord, salamat. Hindi kasama Pasay. Am I right? Pero yung paligid natin tatamaan. Tama? Nung makita ko, it's so horrible. Tagig. Andun yung condo ni Jeff. Okay? Marikina. Tama? Makati. Pasay, hindi. Pero ito tanong. Kahit hindi tayo tatamaan ng fault line, kung ang paligid natin na devastate, saan tayo pupunta? Are you following me? So this is a very wonderful message that we need to understand when life doesn't make sense. You cannot. But God can. 2 Corinthians 12:9, ano sabi ng Word of God? Okay? And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore, I will glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Hindi inalis ng Diyos yung ipinagpipray ni Paul. 3 times siyang nagpray. Alam mo sabi ng Diyos, my grace is sufficient. Hindi mo kaya, pero bibigyan kita ng biyaya. Hindi mo kaya yung toxic na situation sa trabaho. Hindi mo kaya yung toxic na sweldo mo o yung nangyayari sa bansa. Tama? Pero pwede sa Diyos. Kaya ng Diyos. Father, we thank you. Bless us today. Teach us to trust. We cannot, but you can. In Jesus' name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, I'm so happy you're with me today. Come on, say it. Sabihin mo rin, huwag kang mapatutulog. Okay? Dumating na po ang lahat ng mga air cons natin na anniversary gift, okay? At nakakabit na yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 po yan, okay? 5 po ang nakabit na. Okay? Ito po yung ating race. At kung hindi ka pa nakapagbibigay ng iyong tinatawag na commitment, hindi pa naman mapapanis yan, okay? I want you to have a part. At ito po, tatapusin natin kasi, Preacher Rene, kailan tayo naglagay ng aircon natin? 2000 o 1998, 97, 99. You see? Something like that. Okay? Pero ngayon po ito inverter na. You know why? Kasi ang kuryente natin, 195,000. 185,000 a month. Okay? Pero ito po yan, ha? The church is just using it Sunday and Wednesday. Our ministry, yung GTBA, okay, is using it every day pag may pasok. Okay? That's why I would like to say, if the church is not subsidizing the ministry that we have, hindi kakayanin. Kanya, I want you to be faithful, okay? I want you to be faithful to your tithes and your offering, your first fruits offering, kasi it is something that we're using. Kasi tignan mo, ha? Pagka ikaw nagbigay ka ng taxes mo, tapos makikita mo yung taxes mo, ginagamit ng pambili at pangbayad sa mga tao, tama? Nasama ka, pero dito po, ha? We see to it that everything is handled right, okay? In fact, I always say, no? Nung kinasal ang mga anak ko, we never used any funds of the church. Why? It's a personal thing, okay? The church fund is church fund, okay? Nung mga anak, asawa ng anak ko, they paid it. In fact, Jeff said, Dad, next year tapos na ako. Bakit? Nung pinanganak si Bron, 1.3 million yun. Okay? Kumpanya sumagot, pero he has to pay. Sabi niya, Dad, next year, hahatian na kita. Kasi, I bought this. Ito yung binigay niyo sa akin, gift sa akin, no? Nung ditong July, then I gave it to the Lord as my offering. Kanya nakabili tayo ng LED wall. Sabi niya, alam ko, gusto mo ipantay dyan. Sabi niya, hahati ako sa'yo next year kung meron kang plano. Sabi ko, yeah.
gagawin kong 2 ulit yan para mas maganda. Hahati ako kasi tapos na ako. Okay? I would like you to understand that we are becoming what we should be. At ngayon po, medyo makakaramdam ka ng ginawa, lalo na pag next Sunday, lahat po yan napalitan na, yan po yung inyong kaloob sa Panginoon. Okay? At I would like to say, life on earth is so unpredictable. Hindi mo alam, yung mga natulog kagabi, hindi na nagising. Okay? At yung malakas kahapon, nagkasakit lang, mamaya nasa ospital na. Okay? And before we continue, nandito si Syra Kate Relasio. Kyla Kate, tayo ka lang. Ayun siya. Shall we say? Andito ho yung mga schoolmate tuloy. Mga estudyante ni Mama Marites. Okay? Tayo lang lahat ng mga estudyante ni Mama Marites. Tayo. Yan. Okay? Shall we say? Yes, maraming salamat. Meron kaming chat group na ginawa sapagkat yung mga bata, they were always talking to me at the back and we were praying. Sabi niya, Pastor, thank you talaga kasi nakaka-relate ako sa sinasabi mo. Sabi ko, hindi, para sa akin yung mensahe na yun, hindi sa inyo. Okay? Pag nagpipreach ako, I preach to myself first. Okay? Kasi may pinagdadaanan din ako. Okay? And I would like you to understand, today, we live in a time na pakiramdam natin, the ground beneath us is shaking. Literally and spiritually. Tama? In fact, kung hindi ka mag-iingat, matatakot ka. Tama? We have been battered and traumatized people. Okay? Notice how frantic we become. Pag dumarating ang bagyo, konting ulan lang, mamaya makikita mo bumabaha na. And every precaution is taken. Tama? Oh, ano nangyayari? Magbibigay na ng babala ang tinatawag na DILG, walang pasok, we buckle down, we expect the worst. Tama? And I would like to be honest with you. I know you know this also. We are the most disaster-prone countries in the world. Tama? But until lately, na nagkaroon tayo at humarap tayo sa calamity with certain level, itong tinatawag na ulan at bagyo na hinarap natin, we lost confidence in public infrastructure. Natatakot ka ngayon, ito bang tulay na dadaanan ko, guguho. Tama? Kanya nagkaroon tuloy ng linyahan. Itong tulay na tinayo noong 1973 sa Cebu, tama? Matibay pa rin. Samantalang yung inaugurate na tulay sa sambandang north, wasak. Ngayon, pagpapasok ka sa Jollibee at saka sa McDonald's, you will think, teka muna, pag lumindol, safe ba ako dito? When major earthquake na nangyari sa Northern Luzon, yung mga pasyente inilabas sakay sa isang ospital sa Bogo City. And people were reluctant to return to facility after the engineers declared the hospital is safe. Why? People don't trust government engineers anymore. Ang mga tao nandoon under plastic bag. Do you understand me? Naglagay ng plastic bag para hindi mabasa ng ulan. Ayaw pumunta sa evacuation center kasi yung mismong evacuation center naguba. Tama? We have been aggravated by the flooding. Marami sa mga project na nangyari nakita natin na facilitate ninakaw. We felt our government has failed us. Ang nakakalungkot, we cannot stop the storms and earthquakes. The problem that is prevailing in our hearts right now is this: how can we trust and how can we love the country if we cannot trust the government? Do you understand me? Safe pa ba to? Pero hindi ka ba nagpapasalamat? Ginamit ng Diyos ang ulan? Ginamit ng Diyos ang lindol para ipakita na hindi lamang DPWH ang may mali.
Lahat tayo. Tinipid. We see corruption draining our nation's hope. Typhoons destroying homes. Earthquakes shaking yung confidence. At even the threat of volcanic eruption. Just to remind us how fragile life is. Nung pumutok ang Pinatubo noong 1991, may kinakasal dito. Sabi ni Pastor Fajardo, bakit? Dumilim ang paligid. Sabi ko, hindi kasi ikakasal mo si brother, ang pangalan nun? Tom Hughes. Kasi ano yun African-American. Kanya siguro, hindi, may nangyari. Wala pa namang social media nun. Okay? Telepono lang. PTNT. Pumutok pala Pinatubo. Umabot hanggang dito. Naalala niyo yun? Ang layo na ho nun. Pampanga po yun. Umabot hanggang Metro Manila. Luzon have massive floods. Visayas have been rocked by earthquakes. And I would like to say, kahapon, October 4, Cebu suffered 5,391 aftershock. Kung ikaw ang nasa Cebu, anong gagawin mo? Are you with me? 391 aftershock. Matataranta ka. Di ba? Oh. And then Mindanao has battled destructive fires. Di ba? Nakita natin yung bahagi sa Davao, wasak. Almost 400 families were out of homes. Storms like Crising, Dante, Emong, Nando, Opong, and Paulo have left families homeless and grieving. Tanong, pag natulog ka mamaya, kanina pagising mo, ang unang tinignan mo, naulan ba? Nung makita mong sumisikat yung araw, salamat po. Pero ang tanong mo, pangamba mo, paano bukas? Paano mamaya? Right? Merong isang nag-post ng kanyang CCTV. Okay? Maaraw. Mamayang konti umuulan, mamayang konti baha. Sabi niya, ganito po kabilis ang pagbaha sa amin. Natatakot na tayo. Pag medyo kumulimlim. We really never know what's going to happen next. Or until when we'll be able to touch, to hold, to hear the voices of the people we love most. Just try to imagine the people who suffered. Yung nagnonood ng basketball, tama? Ang saya-saya nila. And then yung gym gumuho. Tama? Nagpunta lang kami para magsaya, para mag-cheer sa aming team. Tapos may mamamatay. May hindi na makakauwi. This recent event reminds us never to take granted the time we have with our family and friends. Kanya wag kang aalis nang hindi ka, thank you ma, I love you, see you again. Baka huling thank you mo na yan. Huling yakap mo na. Huling bless mo na. Huling pagmamano mo na. Huling beso-beso mo na. Are you with me? In a moment like this, mga kapatid, it's easy to feel helpless and say, I cannot. Hindi ko na kaya. And by the way, congratulations kay Kay at saka kay Winbell for passing the psychometrician exam. Tayo muna ka, Kay. Wala pa si Winbell. Si Winbell ba? Wala? Oh, palakpakan natin sila. Kay, when she took the exam, she was afraid. She was petrified. She said, I think I'm not going to pass it. Bakit?
Bumagsak po ako. No, it's just a part of life. Okay? You pick up. Now, she is now a licensed psycho. Blah, blah, blah. Ang hirap bigkasin eh. Parang bisitibilbilbiti. Di ba? Zero, bisidwi. Zero. Okay? Congratulations kay ha. I'm so proud of the church is so proud of you. And I know your dad and mom is so happy. Okay? Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Okay? Pati kay Winbell. Thank you so much. Okay? There are times that you say, I cannot. Pagod na ako eh. Hirap na ako eh. But the good news is this. When I cannot, God can. Can you say that? When I cannot, come on, say it. God can. Tanong ko sa iyo, nagpapalakas ka ba sa Diyos? Tama? That's why I always tell you, 42 years ago, I started when I was 19. Naguhugas ng jeep, I cannot even imagine magkakaroon ako ng family. I cannot even imagine that I will be able to raise 2 boys on my own, okay? But 42 years later, I said, salamat, I can't, but God can. Pag hindi mo kaya, pwede sa Diyos. Kanyang ginawa ko, instead of me listening sa leader namin sa fraternity, listening sa mga tao na nagtuturo sa akin na gumawa ng mali, na sinunod namin. Pag sinabi ng fraternity, gulpihin yan, gulpihin natin. Ako pa namumuno, nakawin natin to, di na nakawin. Sirain ang sakyan, sirain ang sasakyan. You see? Pinakinggan ko yun nang hindi ako natakot. Ngayon ang Diyos hindi ko pakikinggan, hindi ko ikakapit ang mga aral at turo, ay pinili ko. Kanya sabi ko, I was 19 back then, now I'm 61. And I thank God that there is a church like this at may pastor na kagaya ni Pastor Fardo na nagturo ng katotohanan para doon ako tatakas, doon ako pupunta, ito magiging refuge ko, ito yung aking magiging palatuntunan, ito yung magiging linyahan ko. And I say, Lord, salamat po. Okay? When everything seems out of control, God remains in control. Okay? Yes, hindi natin makokontrol ang corruption. Yes, hindi natin makokontrol ang ibang mga bagay. Pero kayang gawin ng Diyos yan. Bakit? He created the world. You see, nagkaroon ho ng issue na noong September 21, there should be a coup d'etat. Hindi lang pumayag yung mga retired, yung AFP at saka PNP. Sabi mismo ni General Bronner, hanggat ako ang AFP chief, hindi mangyayari yan. Kanya yung napipintong dapat sana'y 50,000 nakaanib ng isang grupo na pupunta dyan, hindi nangyari. Okay? Why? I don't know. Our system is volatile. Mabuti na lang. Dahil sa politika, hindi ka ba natutuwa? Dahil sa politika, hindi sila magkaisa. Dahil pag nagkaisa yan, saan pupulutin ang ating bansa? Saan tayo pupunta? Am I right? When life doesn't make sense, God is still writing His purpose behind the pain. Yes, you have pain, but God is writing your own story. Sino nagsusulat ng kasaysayan mo? Sino nagsusulat ng tagumpay na meron ka? My weakness, your weakness, our weakness will become the stage where His strength will be revealed. Yung magsasabi, hindi ba dati bungang era yan? Hindi ba dati magdanakaw yan? Hindi ba dati nag-uugas ng Diyos? Hindi ba dati nakakahiya yan? Pero bakit sumakses? Bakit nagtagumpay? Anong nangyari? Di ba yung pamilya niyan palaging away? Walang katinuan, pinabayaan niya, naghiwalay sila. Ba't ganyan? I ask you. Lahat tayo may kahinaan, correct? Lahat tayo may problema, am I right? Ang tanong ko sa iyo, yung mga kahinaan pinagdadaanan mo, yan ba'y magiging stage? Kung saan ang kapangyarihan Diyos ay mahahayag? Kung saan kapangyarihan Diyos ay makikita? Ay kasi may Diyos na tumulong. Kasi may Bible na pinaniniwalaan, mayroong simbahan na nagturo. You see? We have weaknesses. Meron tayong kahinaan, meron tayong mga mali. Pag nagbilangan tayo, mauubos ang oras natin sapagkat marami tayong nagawa.
Pero hindi ba dapat makita natin yung ating pagkakamali, yung ating kahinaan, maging stage kung saan maipapahayag natin, yes, I cannot, but God can. May tumutulong sa akin. May nagabay sa akin. I always say, I don't have a functional family. I don't know what it means to have a normal family. Hindi ko narinig sa sinabi ng tatay ko, I love you. I'm proud of you. Isa lang ang picture ko sa tatay ko for the 14 years that we have been together. At mapalad ako, bakit? Kasi mga kapatid ko, walang picture sa tatay ko. Ako lang. Ganun kami ka-close. You see? Kanya kung merong masama sa loob sa tatay, sa nanay, siguro kami na. Okay? Pagka hindi ka magandang pagsubo mo ng kutsara mo, sasampilukin ka ng tatay ko at puro mura kasi ang lola ko'y Hapon eh. Kanya nakamura kami lagi. Lagi nagmumura tatay ko. At ang mura, hindi normal na mura. Oh, taga Cavite. Ay, sinasabi ko sa iyo. Talagang wasakan. Pero sabi ko, how can I raise a family? I thank God there is a church like this who taught me. Kanya kagabi, nag-post ako na happy 5th month Sulen. Paglabas ko, Ma, parating ba si Najap? Oo, parating. Galing sa Cavite. 5th month na. Dad, hindi. 6 months. 6 months? Binura ko agad yung post ko. Happy 6 months. Buti lang, pwedeng i-edit. Di ba? Oh. Kanya may bumate, happy 5th month. Sabi ko, sorry po, mali po ako. 6 months pala. Tapos habang kumakain kami, nagluto si Jap, nagluto si Micah, tapos si Ems, tumutulong, tinitignan ko. Habang kumakain kami sa family, andun si Idoy, andun si Paulo. You see? Sabi ko, Idoy, gusto mo ng Cinnabon? Wag na po, nasabon nyo na po ako eh. Yung tinapay na Cinnabon. Oh. Kasi sabing ganon, hindi ka ba dumadaan sa Pasay City East? Bakit? Kasi may picture dyan eh. Nakita nyo ba? Pag dumaan ka ng Pasay City East? Ha? Ngayon, merong malaking tarpaulin dyan. Picture ng isang member natin. Martina Medillo. PCCR. Okay? Isipin mo yung member natin. Narariyan yung picture sa tarpaulin. Tama? Ini-encourage yung mga bata, mag-aral kayo sa PCCR. Ganito magiging mukha nyo. Ibig sabihin, kahit toxic ang pag-aaral at magulo, hindi ka pa rin nagkakaroon ng kulubot. Ayun may, sabi ko, nagkakantsawan kami. So, habang na kumakain, habang nagkukwentuhan, nagpapasalamat ako, Lord, kung wala ang eklesiya, kung wala si Pastor Fajardo, kung wala ang turo at aral ng Biblia, saan kami pupulutin? You see? Makikita ko ba na si Jeff magmamalasakit kay Jeff? Na si Jeff magmamalasakit kay Jeff? Magmamalasakit si Elf dito? You see? Tapos sabi niya, Paulo, hindi ka ba pwedeng bumili ng soft drink? Ganito, ganyan. Hindi, meron pa yata dito. Tapos sabi ni Micah, parang sakto lahat tong takal mo, Emsa. Tagang-tagay talaga, oh. Hindi ko masabi. Siguro, manginginom si Ems dati. Sakto lahat, eh. You see? Then sabi ni Elijah, sana pala sumaman lang ako kay Paulo bumili. Bakit? Nang hindi ako nakakain ng Cinnabon. Because I told them, kay Megan, sabi ko, Megan, don't chase butterflies. Be a flower that you will attract butterflies. Are you with me? Huwag kang maghabol ng paru-paro. Maging bulaklak ka na ikaw ang lalapitan ng mga paru-paro. Am I right? Are you chasing something that is so evasive? Be the person that you will attract the right person for you.
Dapat yung kahinaan mo, yung mga pagkukulang natin, maging stage, maging platform kung saan mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So today, as we face storm and uncertainties in our nation, our families, and even our hearts, God is inviting us to trust Him completely. Okay? Natatakot na tayo eh. Oh. He's reminding us, you may not be able to fix it, but I can. You may not understand it, but I have a plan. Hindi mo maiintindihan, hindi mo kakayanin. Alisin mo ang Diyos. Alisin mo ang tinatawag na eklesiya sa buhay ni Wilson at ni Nelia. Sa tingin mo ba itong si John Paul? Sa tingin ba itong si Joshua? Okay? Makapagtatapos sa Lasal kung walang Diyos na tumutulong sa kanila. Na ngayong October, kukuha sila. Kailan ang exam ninyo? 27 and 28. 3 araw, 3 araw. 27, 28, 29. Okay? Meron silang board exam. You see? Naging sakit ba ng ulo nyo itong mga to? Sabihin mo sa akin, papaluin ko yung mga yan. Lalo na yung bunso. Okay? Yung bunso, scholar. Are you with me? Oh. Isipin mo, preacher rin eh, kung walang eklesiya at hindi ka nabot ng ebanghelyo, nasa binyang ka. Tama? Simple buhay, maaaring maganda. At maaaring magtatagumpay. Pero iba yung tagumpay na kasama mo, Panginoon. Are you with me? The Lord is teaching us, hey, maring hindi mo pwedeng ma-fix yung asawa mo, yung anak mo, yung finances mo, yung kinabukasan, yung sitwasyon. Maring wala kang magawa kasi nasa fault line kayo. But I have a plan. When life doesn't make sense, I can't, but God can. Number one, when I cannot, God's strength begins where mine ends. Hindi ba dapat pag nakita mong wala ka ng lakas, pag wala ka ng kapangyarihang umunawa, pag hindi mo na kayang intindihin, imbis na maglasing ka, imbis na magwala ka, imbis na sumama ka sa maling tropa, Lord, hindi ko na kaya. Help me. In fact, I always say, mabuti pa Beatles eh. Kasi ang Beatles eh, nagkaroon sila ng punto sa buhay na mayabang sila. Pero dumating sa punto na sinulat nila sa isang kanta, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody to help me in any way. But those days are gone. So help me if you can. I'm feeling down. Tama? Help! Tulong! Pag dumating tayo sa hangganan ng ating kalakasan at tilang hindi natin kayang harapin, the Lord said, kung saan uminto ang kalakasan mo, pag lumafate ka sa akin at kumafate ka, that is where my strength begins. Anong sabi ng 2 Corinthians 12, 8 and 9? Tungkol dito'y 3 beses akong lumapit siya na mawala yung kabigatan sa aking buhay. Verse number 9, at sinabi niya sa akin, ang biyaya ko'y sapat sa iyo. Ang kalakasan at kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, meaning nagiging totoo yung aking kalakasan kasi meron kang kahinaan. Anong sabi ni Paul? Kanya't bagkus ako'y magmamapuri. I would rather glory in my infirmities, in my limitations, in the things that I cannot do, that the power of Christ may rest upon me. Darating ka sa punto na hindi mo na kayang intindihin yung trigonometry. Hindi mo na maintindihan bakit laging hinahanap yung X at saka Y. Hindi mo maintindihan yung chemistry. Hindi mo maintindihan yung tinatawag na board exam. Hindi mo maintindihan yung nanay mo. Ano sabi niya? I would rather glory in my infirmities, in my weaknesses, in my end, para yung kapangyarihan ni Kristo mahayag sa akin. Life reminds us of our limitations. Lahat tayo may limit. Ma, kain naman tayo nito. Nak, hindi kaya ng budget. One night, nung Friday, we celebrated the National Teachers' Day.
Palakpakan natin ang mga staff ng GTBA. Palakpakan natin ang mga teacher na member natin. Tama? Andiyan si Ma'am Marites, di ba? Anong sabi niya? Humugot pa. Nakita niya ba hugot niya? After 25 years, parang gusto ko nang magpalit kasi pag nakikita ko itong mga estudyante ko, parang ayoko na. Pero nagpatuloy, okay? Nandiyan si Ma'am Irma, tama? Oh, Ma'am Irma, palakpakan natin si Ma'am Irma. Yan ay head ng chemical department sa TUP. Oh, naroon ang vice president ng TUP sa MBBE nung ako'y nagpipreach ng 2 days, okay? Sinasabi ko, ako'y produkto ng TUP. Kami, sinanay at kami tinuruan na maging middleman ng skilled workers at ng engineer. That was our training. Kanya, hindi kami umaangal na kami inutusan, na kami laging pinagagawa. Kasi bakit? Kasi pag problem solver ka, ikaw lagi ang tatawagin. Kasi, tuwan-tuwa yung vice president. Sabi niya, Pastor, salamat po. Asawa ng pastor. You see? Salamat po, Pastor, I'm proud. Sabi ko, yeah, I'm always proud where I came from. Bakit? TUP yan eh. Ano yung TUP? Totoong university ng pretty at pogi. Di ba? Oh, talo kayo, di ba? Oh. And we're a product of that and we're so thankful. You see? We have our limitations. But our limitations are God's invitation to show His power. Lord, parang hirap nang intindihin tong asawa ko. Parang di ko na maipaliwanag tong anak ko. Lahat naman binibigay ko tapos binubungangaan pa ko. Lord, anong mali sa amin? Nangarap kami, gusto rin namin magkaroon ng pamilya, gusto rin namin magkaroon ng magandang trabaho, gusto rin namin magkaroon ng ganitong klaseng. Kagabi sabi ko kay Jeff, Nak, hindi ka ba napapasalamat? Pag gumala ka ngayon sa kalye, wala nang mga naka-Land Cruiser na merong number 8 na mga plaka. Wala nang nagpe-post ng mga lavish lifestyle. Am I right? Dahil nahalungkat eh. Biro mo yung isang congressman ngayon, yung kanyang party 2023 pa nilabas, di ba? At kinuwenta 2.4 million. Hindi ngayon simple lahat. Sabi niya, oo nga, napansin namin. O, kita mo na, may naidulot din. Pero sa loob natin, may inggit tayo. Tama? Meron tayo hinagpes. Pambira, tax ko yun eh. Pinaghirapan ko yun eh. Yung limitation mo, it is God's invitation to show His power. Nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan na meron ka? Nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos sa kakulangan na meron ka? Yes, nanay mo, tatay mo, kulang tayo, taga-probinsya tayo, pinagtatawanan yung ating pagbigkas ng salita. Pero nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos? Yes, may pinagdadaanan tayo. Our weakness can become a stage for His strength. Kanya sinasabi lagi ng Panginoon sa Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord, and not as unto men. Ano sabi ng verse 24? Sapagkat sa Panginoon, meron kayong reward of inheritance. Pag magtatrabaho ka, pag maglalaba ka, pag maglilinis ka, pag magtuturo ka, pag mag-aaral ka, pag tatawid ka, pag ikaw ay magbabayad ng kahit anumang bagay, you do it for the Lord and not unto man. Kanya isasama mo ang Diyos. Huwag mo siyang aalisin. Bakit? Kasi siya lang ang may pangako, you shall receive the reward of an inheritance. A hard truth that we have to understand today. We have been in condition to live in a system that keep us stuck. Alam mo ba yon? Kinondisyon tayo na dapat nakabaon ka. You know why? Gigising ka, magtatrabaho ka,
You will wake up, you will work, you will pay bills. What? Repeat the same cycle. Am I right? Matutulog ka, gigising ka, maliligo ka, magtatrabaho ka, you will pay bills. Then, tutulog ka na naman, gigising ka na naman. Paulit-ulit, cycle, 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 nakakasawa. At cycle that drained our time, energy, and dreams. Pagod ka na eh. You see, wala ka namang kotse na may payong. Pipila ka. Tama? Mauulanan ka. Wala kang intercom. Kakain na tayo. Labas na kayo sa bahay. Walang ganun. Right? Noong isang gabi, bago kami umuwi, nagbisita kami kina Babes. Sabi ko, Preacher Dante, daan ka dito. Di ba dito yung Dunggalo? Opo. Di ba dyan yung tapang kabayo? Naku, wala na po. Binaybay namin yung Dunggalo, wala na nga. Isa na lang natitira yung Matis. Sabi ko, babili po nung tapa. Bakit? Doon kami lagi kumakain eh. You see? Magkano isang tapa? 130. Sabi ko, sige, order tayo. Oh. Di ba nakakasawa yung ganun? Masarap pag natikmo mo minsan, eh kung paulit-ulit yun ang kinakain mo. Society teaches us just be enough to be useful, but not enough to be truly free. Isipin mo yung mga BPO employees sa Cebu Province. They felt bad. Bibigyan mo ako ng memo na awol ako. And I'm just seeking my safety and my family. I want to check if my family is okay. Then hindi sila pinalabas. They were required to go back home kasi maraming calls. Do you understand that cycle? Middle class life in the Philippines often means living on credit. May bago kang phone, hulugan. Private school, 0 installment. May kotse ka, may kondo. Lahat utang, binaha pa. Okay? On paper, parang we're doing fine. Wow! Kainggit naman. Tapos may nag-post ka ng kotse mo, tapos sasabihin nung nakakita, pantaksi naman yun eh. Can they not celebrate what you have? Tama? Anong sama sa Vios? Tama? Anong sama sa Altis? Tama? Anong sama sa Wigo? Are you with me? Pospos ka pa. Pang-grab yan. Naintindihan nyo yung kagigil. Right? Pag sinagot mo naman, walang tigil ng pinos mo lang yung Lord. Umabot ako kasi pangarap ko lang dati to. Eh ano kung mukhang taxi? Ano kung mukhang grab delivery food? Pinag-pray ko to, iniipon ko to, pangarap ko to. Tama? You cannot please all people. Behind the scene, 1 in 4 Filipinos have 0 savings. Consumer debt is an all-time high at ang ating sweldo are not keeping up with inflation. Pag sinabing inflation, yung 1,000 pesos mo, 1980s, 300 hamburgers yan sa Jollibee. Ngayon, yung 1,000 mo, 16 na Jollibee na lang yan. Are you with me? Parehong 1,000. Tama? Kanya hindi ko inasa sa trabaho ko ang blessing ko. Lagi ko sinasabi, yung sweldo ko sa Napcor, yung sweldo ko sa Sprague, at yung sweldo ko o yung support na natatangko ko sa church, when I quit on my job, okay, I honor God. Lord, ito lang po ang sweldo ko, pero I will honor you. Tatanggalin ko yung tithes at offering ko at yung mission ko, pati yung aking tinatawag na first fruit. I am giving by the time 30%. Hindi ako natakot. Tinuloy ko. Bakit?
Kasi gusto kong i-multiply ng Diyos yung bagay na meron ako. I don't want to be stuck. I don't want to be living on a day-to-day basis. Listen, we were never meant to just get by. Yung makaraos ka lang. We were meant to thrive, not just financially, but spiritually, emotionally, and eternally. And that happened when we stop depending on ourselves. Ang problema natin, umaasa tayo sa sarili, sa kakayahan, sa kakilala, sa tropa, sa pwede nating mahawakan. Listen, lahat ng pwede mong mahawakan, temporary, mawawala, subject to change. Pero yung hindi mo kayang hawakan, they are eternal. You see? Lahat ng pwede mong mahawakan, lahat ng pwede mong bilang, they are temporary. They cannot sustain you, but God can. There are things that I cannot. I cannot fix the government. I cannot fix myself. I cannot fix. Every day it gets tired. Pag-ising mo sa umaga, ito na misis mo, ito na yung gamot mo. Okay? Ito pa yung gamot mo. Pagkatapos mong uminom ng kape, whatever, ito pa yung gamot mo. Bago matulog, ito yung gamot mo. May iinumin ka pang gamot. Alam mo ba yun? It's not easy. You see? Cycle. We will thrive when we stop depending on ourselves and start trusting fully in God. I cannot control finances. I cannot carry it, but God can. Pag dumating tayo at the end of ourselves, we will find the beginning of God's supernatural help. Alam mo kung bakit hindi nakikialam ang Diyos? Nangingialam tayo eh. Pinaringgan mo ko, pariringgan kita. Hihiyain kita. Eh sabi ninyo, di bahala ka. Eh sabi ko sa'yo, vengeance is mine, nangingialam ka. Eh di ikaw magtanggol ng sarili mo. Okay? My impossibility is God's opportunity. Are you with me? Nakikita ba ang Diyos sa kahinaan mo? Nakikita ba ang Diyos sa mga bagay na hindi mo kaya? Lahat pwede kasi nothing is too hard for God. When I became a pastor 1996, that was 29 years ago. You see? Anong sabi ni Pastor Abante? 96, January, December, ang iingin nyo samantalang palibasa kasi ang offer nyo, barya. Kasi not realizing, I never told him that we will be putting up a building 97. No one thought that we can make it. Why? Sabi ko, Lord, 40 lang kami. Bulok ang aming simbahan, yung aming facility hindi maganda. Nagpapakilala ko sa iyo. Habang tumatakbo ko dyan, tinatakbo ko yung aking aso. Sabi ko, Lord, ang kilala mo lang ba si Dr. Benny Abante? Si Pastor Army G. Salva? Ako ba hindi? Nagpapakilala po ako sa iyo, Lord. And I'm raising my faith. I'm raising my obedience to you. What more do you want me? Hindi ko kaya yan. Wala akong kakayahan, pero kaya mo. Last Wednesday, Pastor Fajardo was honored and I was honored too. Sabi ko, why me? And why my pastor? Dalawa lang kami nakatanggap ng ganong klaseng parangal na mag-ama. Tanong ko sa iyo, makikilala ba ako pag ikaw ang nakita? Minsan sasabihin ni Pastor, tatawag sa akin, pambira ka. First time ko pumunta rito, ay bakit po ng problema? Eh kilalang kilala ko dito dahil binabanggit mo daw pangalan ko. Eh natural po, kayo po tatay ko. Pag ikaw ba inobserbahan, pag ikaw ba nakasama, pag ikaw ba napakinggan ng mga taong kausap mo, masasabi ba? Ay, taga-Pasay yan, Bible Baptist Church Pasay. O pagka tinignan ka, ay kanya balahura yan, kanya ganyang kabastos yan, kanya ganyang, kasi sa Pasay nagsisimba yan eh. Kanya negative yan. Kanya palawa yan, kanya meron siyang depression, meron siyang anxiety. Kasi doon siya nagsisimba sa Pasay. Kasi ang pastor niya si Joey Sacco, ano ba pwede gawin yan?
I'm not known as Joey Sauco. I'm known as Eric Fardo's son. Anywhere I go, I always mention your name, your church, Bible Baptist Church of Pasay. I'm always proud to say, I'm here for 42 years. Pag nakita ba ng mga tao yung post mo, mapupuri ba ang Diyos? Pag nakita ng tao at binasa yung linyahan mo sa social media account mo, makikilala ba ang Diyos? Malalaman bang member ka dito? Sa klase ng trabaho at ugali na meron tayo? Maybe you feel you've wasted a year. 9 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September. Today is October, and today, October 5, first Sunday of October. From January to September, everything just slipped. Kamusta yung first 9 months mo? Ano naalala mo? Betrayal? Ano naalala mo? Napahiya ka? Ano naalala mo? Yung maling ginawa ng asawa mo? Ano naalala mo? Yung pagkukulang ng tatay mo? Ano naalala mo? Yung hindi ka tinrato ng tama ng boss mo? Ano naalala mo? First 9 months. Perhaps you have missed opportunities. Perhaps we have made wrong choices. Perhaps na-distract ka. But here's the good news. If you have wasted January to September, ba't din tayo bumawang ngayong October? Ba't din tayo tumayo ngayong October, November, and December? We still have 86 days before the New Year. Today is October 5. 9 months are gone, but it's not too late. You still have another 30 years to figure life out. You don't have to, Lord. Ano ba nangyari sa akin sa first 30 years? Huwag na. But you have 86 days left this year. Meaning, meron ka bang 12 full weeks? 86 new chances to show up? You have 2,100 hours to learn, to grow, to realign your life with God. Sasayangin mo ba ang October 6 hanggang December 31, 2025? You see? Sasayangin mo kagaya ng pagsasayang mo from January to September? The calendar did not fail you. Your system, your way of living, your mindset failed you. Kinukumpara mo kasi, bakit si ate? Ba't si mama? Bakit si ganito? Bakit siya? Hindi nga ako pinatugtog, hindi nga ako tinawag, hindi nga ako ni-recognize. Do you imagine, last Wednesday, there is one pastor that we are so close. Pagdating niya sa venue sa Shangri-La, wala yung pangalan niya. Tol, wala ako dito. Hindi, sagot kita, akong bala. Pagdating ko doon, sabi ko kay Pastor Butch, kay Pastor Emerson, nasan si Manong? Andiyan yun. Hinanap ko. Habang nagkakain, hinanap ko. Sabi niya, bakit? No, I felt bad. Okay? Nung makita ko, are you okay there? Kinausap ko yung tao, sabi ko, can you transfer here? Hindi dito. Total, meron mga isa dito eh. Napalipat ko. Nung malipat na, pinararangalan yung 50 pastor. 50! Okay? Kasi 50 years in church. Hindi binanggit ang pangalan niya. What would you do, okay, if you think you are his friend and you were not recognized? Sabi ko, okay ka lang? Wala ka ba natanggap na email? Wala eh. Ikaw, may nag-email sa akin eh. Ito. In fact, kanina paglabas ko, may lumapit sa akin, boss, congratulations ha. I don't even know him. Why? Basta, may sorpresa. Then hindi siya tinawag. Hindi siya nakasama. What would you feel? Tama?
Thursday morning, sabi ko sa kanya, anong oras ka nakauwi? Sorry, hindi na kita nasagot ha. Sama ng loob ko eh. I feel you. Okay? Imagine, pupunta ka, where do I sit? Ano pong pangalan nyo? Ay, wala po pangalan nyo dito eh. What do you feel? Then makikita mo yung mga tao pinarangalan, hindi ka kasama. Sabi ko, don't mind it. Don't mind it. Let's show kindness. Let's show character. Di ba sabi mo, no big deal? Yeah. Then let's show to them that we can handle insult and grace with God's power. Punta ka. Di ba parang binastos na ako? Punta ka. Pumunta. Bukas sabi ko, tabi tayo. Let's face it with dignity. Ipakita mo na pumupunta ka hindi dahil may matatanggap kang award. Ipakita mo na pupunta ka na hindi ka dahil ni-recognize. Pupunta ka kasi may maiko-contribute ka. He's a senior pastor, 72 years old. But I stood. Sabi ko sa kanya, okay ka lang? Yeah. Kung ikaw nakausap, anong sasabihin mo? Wala talagang tama dito eh. Lahat ito ganito eh. Palalakihin mo yung apoy, palalakihin mo yung galit, palalakihin mo yung silak mo, yung damdaming mali, o papapayapain mo kung ikaw nakasama. Sabi ko, dumating na daw. Salubungin natin. Okay ka lang? Yeah. Pagdating ni Pastor Bante, buti nandyan. Sabi ko, Grace. Thank you, Joy. Wala yan. Masakit sa kanya yan, pero nandito kami. Meron lang siya sasabihin sa iyo na dapat mong harapin ito. Yeah, thank you. Tanong ko sa iyo, ano ikukwento mo? Hindi nga ako kinilala. Wala nga pangalan ko eh. Yun ang linyahan mo. O sasabihin mo, I would rather therefore in my weakness that the power of Christ may rest upon me. Ano nakikita sa iyo? Kahinaan mo o kapangyarihan ng Diyos? Ano maririnig sa iyo? Reklamo mo o papuri sa Diyos? Hindi natin maalis yung kapangitan. Imagine, what would you feel? You thought you were invited and you were not invited. Your name is not written. And everybody was recognized, not you. Kaya nung tumabi siya kay Ellen, kina Pastor Butch, hinayaan ko lang, doon ako sa dulo. Doon ka na, yaman siya dyan. Upuan lang yan. Sa bahay naman magkasama kami ni Ellen. Lagi ko naman kasama si Pastor Butch. I ask you, will you allow failures to define you? Or will you allow the failures will show the power of God? So let's start changing that, starting now. As overwhelming as life can be, I remind myself, this world is not my truly home. This world is just the preparation ground. My daily mission is to love Jesus and to live for His purpose. Tama? Mapapagod ka, mapapahiya ka, tatanggalin ka. Nobody will give value to you. Only God. Huwag mong hanapin sa tao yung pwedeng ang Diyos lang magbigay. Kapos din ng nanay mo, kapos din ng ibang tropa, makakaligtaan ka, makakalimutan ka, hindi ka maililista. Pero ang Diyos, hindi ka nakalimutan. Alam ng Diyos yung patak ng luha, alam ng Diyos yung kapaitan pinagdadaanan mo. Lalo kang lumafit at kumafit kasi may Diyos. Meron ka ng pinagdadaanan, lumayo ka pa. Don't isolate yourself. The more you immerse yourself, I know what it feels. Pero mo pupunta ako rito, uwi ako, walang magbubukas ng gate.
Walang magbibitbit ng gamit ko. Walang babate, walang magbabanggit ng pangalan ko. Do you know how do I feel? I felt good. Bakit? Because when my strength cannot be good, I have God's strength. I will not be bitter. Bakit? Grace of God is sufficient for me. Ano ay ma-magnify mo? Yung pagiging garapal ni Martin, ni Saldi, ni BBM, yung pagiging garapal ni PRRD, yung pangit na boses ng ako ay apoy, o ipamay makita mo, the power of Christ may rest upon me. Are you with me? Ano ay ma-magnify mo? Okay? Pagkukulang ng iba? O yung kapangyarihan ng Diyos? I cannot truly live that life until I first come to know the one who gave His life for me. That's the real need. Not just success, not just comfort, but salvation. Because apart from Christ, I'm just surviving. Pag wala ka kay Kristo, you are surviving. Kahit kanta mo, I will survive. Di mo kakayanin. Kapoy ka. In this world, there will be times of trials and testing. Garantisado yan. Susubukan ka sa pasensya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Okay? Pagtatawid ka dyan sa Magallanes, iniisip mo, hindi ba ito guguho pagka nagkaroon ng linog? Pagkakain ka sa Jollibee, hindi ba ito kagaya sa bugo? Since sin entered the world, nothing works perfectly. Everything on this planet is broken. The weather, economy, my body, even your best plan. Hindi uubra yan. You see? Anong sabi? 12 years kong tinayo itong bahay na ito. Pinaghirapan ko, nagtrabaho ko sa ibang bansa, tapos isang linog lang, yung 3-story naging 2-story, hindi na rin pwedeng tiran kasi condemned. Do you understand what the family felt? Tama? May engineer, pinaganda. Are you with me? Paano na yung hirap nila? Nothing works perfectly in this life. You know why? Because sin broke everything on earth. Hindi lang si Saldico, hindi lang si Bryce, hindi lang si Bernardo, hindi lang yung mga nakikita niyong kurap. You see? Anong sabi na Isaiah 24:4? Ang lupa ay tumatangis at nasisira, faded away, kumukupas. Ang sanglibutan ay nangihina. At ang mga congressman ay mayayabang. Dahoti, tama? Dahoti. Yung mga kontraktor, ayan o. The haughty people of the earth do languish. Ang mapagmataas, hihina rin. Verse 5. Ang lupa'y nadumihan sa ilalim ng mga nananahan doon. Kasi nilabag nila ang kautusan. Binago ordinansa. Sinira ang everlasting covenant. Kahit saan ka pumunta, mula apari hanggang hulo, saan ka man may kasalanan. Kahit sa Amerika ka pumunta, sa New Zealand, the world is broken. Verse 19. Ano sabi? Ang mundo ay nagkibang lubos. Utterly broken. Kahit magaling pa yung engineer. Kahit magaling pa yung presidente. The earth is clean dissolved. The earth is moved exceedingly. Wala tayong pwedeng puntahan.
Kanyang nakita ko si tatay, nanay duwerme. Tanong ko sa kanila noong Sunday, kamusta po doon sa lugar nyo? Dahil doon bumagay, di ba? Okay naman po kami. Sabi ko, ilan po na ano? Ito po eh. Isipin mo, pag bumabagyo, sila unang tinatamaan. You see, kanya ang bahay doon sa Batanes, iba eh. Tama ho? Iba yung hindi yung matataas talagang parang refuge shelter, ibang klase, pagkakagawa. Oh. Kanya wala ka makitang matataas na struktura doon sapagkat sila dinadaanan ng baha at kapitbahay nila Taiwan. Pagkaroon ng gera ang Taiwan at saka China, ay madadamay sila. The world is broken. On earth, everything is lost. On earth, everything will be abandoned. On earth, everything is confused. Even nature is groaning. Umaatungal ho ang mundo. You see? Pero mo, baha sa Luzon, linog sa Bisaya, sunog sa Mindanao, si Taal, umubo pa. Okay? Sabi ko tuloy ba yung NSC? Tama? Sa Saturday na yon, buti pumaya pa. Sabi ko kay Taal, kalma, baby, kalma. Wag muna, meron pang NSC. May pupunta pa dyan. Oh. We may wonder why God allowed sin and evil to enter into the world. You know why? Kung talagang Diyos ay mabait, bakit pinabiyaan niya may mga walang yan, may mga mamatay tao, may papatay kay Charlie Kirk? Di ba? Nagpapahayag lang naman yung tao ng katotohanan. Tinitindigan lamang niya, tinuturo ng Bible that there are only two genders, man and woman, male or female. Walang in between. Tinuturo lang naman yung tao. Biglang may babaril sa kanya, may papatay sa kanya. Am I right? Why? Why did God allow? Why? Because God is teaching us, you have a choice. Ikaw ang pipili. Maging walang ya o maging mabuti. Lumapit sa kanya o lumayo. We're a product of our past. Sino ka dati? Ano ka dati? You see? Sino pinakikinggan mo dati? Okay? Tatandaan natin, sa buhay natin, pag hindi tayo nag-ingat, we will be devastated by what we are listening to. Who influences the most? Okay? Yung influencer na napapanood mo sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa YouTube, they can shape your style, but only Christ can shape your character and your soul. Influencer will share their daily lives, but Jesus shared His life and He died on the cross to give it for you. Influencers will just show up on your feed, but Jesus Christ show up in your need. He's there close. Influencer can give you tips and change your look, but Jesus Christ will give you grace to change your life. The influencers will fade with trend. O tignan mo yung mga sikat dati. Wala na. But the influence of Christ will last until eternity. Tanong, sino nag-i-inspire sa'yo? Yung YouTuber? Yung vlogger? Sino nag-i-inspire sa'yo? I trusted Christ for 42 years. He would not mislead me. When Christ becomes your greatest influence, meron kang peace, meron kang direction, meron kang joy that will last for a lifetime. You're a product of your past. We have been shaped by the good and the bad things in your life. We're the ones who have chosen to cause evil. Pinahiya mo ko, hihiyain din kita. Nung lumalaki ko, tinipid mo ko, pag matanda ka na, titipirin din kita. We're the ones who are selfish. We're the ones who are self-centered. And we're the one who cause problems in society sa ating environment. Sino ba ang nagtatapo ng plastic? Gobyerno o tayo?
Pag tinignan mo yung kanal natin sa Tripa de Galina, riyan sa gilid. Diba? Ano makikita mo? Yung basurang itinapon natin, babalik din sa atin. Tama? Tayo rin naman ho sumira. Sabi, ihiwalay ang papel sa plastic. Tama? Ihiwalay yung i-recycle. Ay, nako, lahat dyan, sama-sama na. Pahihirapan pa kami. Ngayon, nagre-reklamo tayo. Tayo naman na naapektuhan. Tayo rin naman na may sala. The earth is not heaven. Heaven is a perfect place. No sorrow, no sickness, no sadness, no stress, but we should not expect heaven on earth. One day, makakarating tayo, but we're not there yet. Okay? Haharap pa tayo sa mga trials. Meron pa tayong mga pagsubok. At right now, in the midst of troubles, matataranta ka pag wala kang hawak. There will be more challenges to face and adversity to come and to endure. Tanong, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya mo pa na isang sakit? Isa pang problema? Isa pang baha? Isa pang paguho? Isa pang lindol? Kaya pa ba? Okay? And there are things we wanted to change in our lives but we have a hard time changing. What is the healthy habit to develop that will help you focus on the future instead of the past? Ano yung pwede mo maging habit na kaysa nakafocus ka sa likod, magfo-focus ka, ito gagawin ko, ito babaguhin ko, aayusin ko. That's why I said and I promised, Lord, ito pinalaki sa akin ng tatay at nanay ko, galit mura, hinagpis. I will let the Bible to dictate my life. And by the way, this is the 4th Bible that I'm reading this year of 2025. I read the Bible 90 days. The 4th Bible that I have. And I thank God for that. How many times over the course of your life do you think, Lord, reset tayo? Lord, restart tayo? Lord, I need a reset. What are the signs that may indicate it's time to reset your life? You are not a prisoner of your past. You can be free. Kaya pag I want to break free, I want to break free, you cannot break free on your own. Hahabulin ka ng nakaraan mo. But with Christ, we can be free. That is what Christianity is all about. Through Jesus, we can be born again and start a new life. Jesus make it possible for you to push the reset button and get a second chance. That's why when I accepted the Lord, when the Lord found me, when the Lord reached out to me, He left the 99 para hanapin ako. Do you understand how important you are to God? Iniwan niya yung 99 para hanapin ka. Iniwan niya yung langit para bumba sa lupa. Ipinanak sa sabsaban para makasama ka. Kasi pagpapalit mo siya sa nakilala mo lang. Why would I leave the one who looked for me and left heaven just to seek me and to save me? No matter what you have done, no matter where you have been, may lugar ka sa Diyos. May lugar ka. God's forever family is ready and waiting for you. God is always at work in your life. Lahat ng pinagdadaanan mo, merong pupuntahan yan. God promises we won't perish if we believe in Him. God's free gift of salvation is offered to everyone. Wala akong pakialam kung anong relihiyon mo, kung anong cultural background mo. Jesus Christ died for you. O bakit binabago nyo? Nilalamig kayo? Ha? 5 pa lang ang nakakabit. 10 yan! Kanya pag nagsimba ka din magdala ka na ng jacket. Huwag kumot huwag kumot. Ha? Buksan nyo yung mga electric fan. Yan ho ang regalo ninyo, ha?
Yan ho'y inverter. Kanya kung hindi ka pa tapos sa commitment mo, pinalalamig ka talaga ng Diyos. Painitin mo ha. 5 pa lang ang nakakabit. 1, 2, 3, 4. 4 pa lang pala. 4 pa lang. Yung pang 5 nakahiga doon. You see? Di ba? 4 pa lang ang gumagana. 5 na? 3 pa lang? 3 pa lang? Paano kung lahat yan gagana? Tama? Tapat mo sa kanila, tapat mo. Para hindi ka na magdadala pa nung maliit na, ano tawag doon? Electric fan, ganun ka pa. Yan po yung inyong commitment, yan po yung inyong kaloob, tama? Kanya kung ikaw hindi pa na, nako, maramdaman mo naman sana. Ha? Listen, how do we receive God's gift? Una, kilalanin natin na meron tayong mali. Okay? Romans 3:22, siya matubigay ang katwiran Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo sa Kanya. Okay? At sa lahat ng nagsisimpalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Meaning, walang mayaman, walang mahirap, walang simple, walang marangya, wala. Okay? God says He will acquit, He will accept us, and declare us not guilty kung magtitiwala tayo kay Kristo na magtatanggal ng ating sala. Ano sabi ng verse number 23? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalutian ng Diyos. Okay? Kanya nga sabi ng Diyos, makasalanan ka, hindi ka umabot sa pamantayan ko, you will go to hell because Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. It is a choice that you need to make by faith. Lord, ako ba'y mananatili makasalanan? O tatanggapin kita, tatanggapin ko yung regalo mo sa akin. You can choose to accept or to reject His offer of salvation. Jesus gave His life by dying on the cross para sa iyo. Para yung nakalipas mo, pinatawad, yung purpose mo, mabuhay ngayon, Lord, kaya kong harapin anumang bagyo, linog, baha, at meron akong bahay sa langit. Bakit? Romans 5:8. At ipinamanhik ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Dahil sa atin. When I understood this, I never went back to the old life. Kanya nga sabi ko, Lord, salamat. Kasi kung nagpatuloy ako sa bisyo, ay baka'y wala na. You see, I'm 61 and I'm saying, Lord, thank you. And I thank God that I am sober for 42 years. Hindi ko na alam ang lasa ng alak. Hindi ko na alam ang ibig sabihin ng porn. Hindi ko na alam yung ibig sabihin makipagsuntukan sa kalye ulit. Bakit? Tinalikuran ko na yun yung mga bagay na mali sa buhay ko. Hindi ko na binalikan. Tapos sasabihin mo, ikaw ligtas ka. Tapos sabihin mo, Sabado ng gabi, magpo-post ka ng kung ano-ano. Tapos linggo ka, pupuri ka. Hello? Isinuka ko na, hindi ko na babalikan yan. And I'm so thankful. Okay? Kanya nga kinukwento ko sa inyo, di ba? Oh. Dati noon, nakasoen ako. Panty ang gamit namin ni Edwin. Yung tatay ni Micah. Nag-preach si pastor. Huwag magsusuot ng para sa babae. Yung lalaki at yung para sa lalaki, sa babae. Ay, sinuko namin. Sabi ko, pati ba naman underwear ko, pinakialaman? Komportable kami. Yung sarap suotin ng soin, yung soin nun, ha? Ang sarap nun, talaga naman sabi ko. Sabi ng mga tao, ba't nakasoin kayo? Walang basagan ng trip. Eh, nag-preach si pastor. Isinurrender ko yung soin na yun. Tapos sasabihin ni Ellen nung naiwanan niya yung aking mga brief at underwear, Dad, suotin mo lang tong panty ko, wala kang brief. Sinuko ko na, isusuot ko pa. Ang una-una namin ginawa ni Ellen, nung dinala kami ni Didit tsaka ni Sophia sa Thailand, maghanap ng underwear. Pero mo, dami-daming saan may underwear dito? You know what I'm saying? Ba't ko babalikan yun? Tinubos na ako ng Diyos doon. Ba't babalik pa ako sa pagmumura? Pwede na ako magpuri. Ba't babalik pa ako sa pagbubulakbol? Are you with me? Ba't babalik pa ako sa alak? Ang hindi ko lang talaga maiwanan, sorry to say hindi ko talaga maiwanan. Yung team ko sa basketball, Benji,
San Miguel pa rin ako. Bakit? Iba may pinagsamahan. Kahit man lang sa team. Okay? Kanya pag nakikita ko yung lineup ng San Miguel, Lord, salamat po. Pero parang, minsan kahit mag-champion kami, parang nahirap ko. Kanya sinasabi ko, patawad po, team lang po ito, hindi na po ako nainom. Oo. Kasi nag-champion, di ba? Nag-champion. Parang hirap pa rin eh. Pero sabi ko, Lord, sana dito pagbigyan mo na ako. Alam kong mali kasi parang napopromote ko yung beer, pero iba kasi may pinagsamahan. Dito na lang talaga, team na lang talaga, team. Okay? At mamaya, simula na yung 50th anniversary ng PBA. Tama? Oh. At least hindi Hinebra, hindi kagaya ng iba dyan. Pastor Roberto, yung anak mo, Hinebra yan. Ako, beer lang. Siya, gin yan. Ha? Pagalitan mo pag uwi. Ha? Yan si Jabez. Ha? Hinebra yan eh, gin. Ako, beer lang ako. Kanya mas nakakahiya yan. Kanya pareho pala tayo naka-dark. No, kidding aside. The Lord said, I died for you. Romans 10:13, whosoever shall call upon him shall be saved. Lord, nung tumawag ako sa Panginoon, tinanggap ko siya, naligtas ako. Sabi ko, Lord, wala na akong babalik ang nakalipas. Ayusin ko na ito. And I thank God, 42 years, I saw what God can do, what I cannot do. On myself, I cannot. But God can. You see, hindi ko kayang patawarin yung nakasakit sa akin, but God can. Hindi ko kayang hindi mainggit, but God can. Hindi ko kayang hindi mainis pag nakita ko yung pag-reflect ng mga tao na may gumastos ng birthday. Ha? But God can. Bakit? John 1:12, sapagkat marami ang nagsitanggap sa Kanya, siya ay binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Anak na ako ng Diyos, tapos gagawa pa ako ng dating kinamuhian ng Diyos. I will not. I'll be nice. When you accept this gift of salvation, when you commit not only to the love that God will do all your heart, not just to love everybody, but His family, because God is love. Kanya inalis kong unang-una sa sarili ko, yung muhi, yung galit, yung hapdi. I cannot be angry at the same time loving God. Yun ang unang inalis ko. Tanong ko sa iyo, sino ang hanggang ngayon gigil na gigil ka? Sino yung pag nabanggit ang pangalan, yan yung nang-api sa akin. Yan yung nanghiya sa akin. Yan yung tumulong sa akin. Tapos pinost pa! Kanina madaling araw may nakikipag-text pa sa akin, nakikipag-chat pa. Hindi ko maintindihan bakit ka ganyan. Sabi ko, bakit? Nung in-announce ko na tutulong kami sa Cebu, anong masama? Kami po tumutulong. Sabi ko, let me remind you, okay? My church gave me big money, Typhoon Frank 2009. Okay? At sabi ko sa kanila, binigay sa akin yung offerings na inipon nila pa sa birthday gift ko. Do you remember that? Sabi ko, I will not enjoy this. I'm gonna give this money sa mga nasalanta ng bagyo sa Typhoon Frank. Wala pang mga social media no na naka-live tayo. Then sabi ni Pastor Benny, nabalitaan ko, pupunta ka daw sa Iloilo. Hindi po, tutulong lang ako. Ganito na lang. Okay? Magtulong tayo. Yung pera mo, yung pera ko, pagsamahin natin, tumulong tayo sa nasalanta ng bagyo. Sige po, ako na bibili ng ticket mo. Sama mo sa Ellen. Sa Boracay tayo matutulog. Di ba ang gusto nyo nun, mamasyal kami ni Ellen? Sabi ko, biruin mo, kasama ko, congressman. Pag ako sasakay, Air Asia. Siya, PAL. Pag ako, economy. Pag siya kasama mo, first class. Pag ako matutulog sa Boracay, sa kubo-kubo. Doon kami sa suite kasi yung church niya gumastos. Then pagkatapos doon, pag kami kakain, tusok-tusok. Pagka siya kasama mo sa hotel. Sabi ko, Lord, salamat po First time ko sa Boracay. Ganun pala doon kaganda. Pagdating namin doon, namigay kami ng tulong, umabot yung ating ipinamigay doon. 1.5 million sa mga churches. Naalala nyo Yolanda? Diba? Di ba pumunta tayo? Nag-land travel tayo, natulog tayo sa Samar?
Tapos namigay tayo ng tulong, nagbigay tayo ng 15,000 sa bawat church. Napahiya ako sapagkat sabi nila, Pastor, ang binigay po ni Pastor Abante rito, mga generator. Oh, generator, pambiro. Nakakahiya naman kami 15,000 lang. Sabi ko, Tay, pambira, tuwan-tuwa po yung mga pastor dito, namigay kayo ng generator. Oo eh. Kailangan natin silang tulungan eh. Ba't nasaan ka pa? Andito. Summer Leyte ka. Opo, kasama ko po yung team, yung mga tao natin. Ano, magkano yung generator binigay nyo? 3,500, yung nabili ko sa Raon. Bakit? Basta isang ilaw lang. Sabi ko, alam mo, Tay, napakabuti mo. Bakit? Pinapayapa mo, akala ko, aping-apin na ako. Yung pala, mas malaki pa pala yung bigay natin. Nakita natin, saan na tayo natulog? Di ba, sasakyan lang, bakit? Gumamit ako ng CR, pambira, gumamit ako ng CR. Naligo ako nung gabi, doon sa Kabalian, Southern Leyte. Pag-gising ko, wala palang pader, tsaka walang bubong. Yung butil lang brown out. Kung wala pala yun, nakakita kami, wala pala to. Kasi wala kang matutulugan. Oh, nagkaroon ng typhoon Odette, nag-raise kami ng pera. Sabi ni Pastor Benny, Joey, magdala ka ng pera doon. Ito yung 1 million dala natin. Dala-dala ko sa bag ko. Pagpasok sa airport, yung scanning, boss, pantulong yan. Sige po. Pumunta ako ng Surigao. Pumunta ako ng Siargao. Namigay kami ng tulong. Sabi ko sa kanya, ginagawa namin tapos makikipag-ano ko pa? Ba't may picture ka sa Congress? Issue sa'yo yun. In-invite ako para mag-pray. Ano pinag-pray ko? Lord, matigil po sana korupsyon, mahuli po sana mga wala. O hindi ba answered prayer? Publicly yun. Baka mamaya pag inimbita ka. Ba't may National Baptist Day? Kayo lang, ang kinilala ng National Baptist Day, magmula 1900, si Eric Land at saka si Manikan, walang Baptist doon na Pasay, walang Abante doon, walang Sauko. Ang kinilala, yung 1900. Sige po, sign off na po ako. Alam mo, 4:00 na, ang kulit mo. Taga saan yan? Ipil, Sambuanga, Sibugay. Do you understand me? Sabi ko, matutulog na ako, boy. Sige po, Pastor, settled na po ako. Pero hindi ako galit sa'yo. Naawa ako sa'yo. Bakit? Galit ka eh. Ako payapa lang. Tanong ko sa'yo, sino nag-alis ng kapayapaan mo? Sino yung hindi ka makagawa ng maganda kasi galit ka, inis ka, kasi merong hindi nagrespeto. Just believe that He took your place. God is always building His own family. Trust God's character and His grace extends. I-confess natin ang ating kasalanan. Came the promises. Lord, I have sinned against you. I have lived my plan, not yours. I want to change starting right now. I want to turn away from my sin and go towards you. Thank you for sending Jesus to die. I don't deserve your forgiveness. I know God's grace can save me. Now here's what God says about your past. From January to September. Forget what happened before. Do not think about the past. Look at the new thing that God is going to do. Yung pwede niyang gawin October 6 onwards. It's already happening. Dapat makita mo yan. God does not want us to constantly looking at the past. The rest of your life is in the future, not in the past. Can you say this? My past is past. Say it. You see? It's over. Meron ako nabasa, sabi ng isa. Si Karil yata yun, si Karil. Sabi ni Karil. Chismis pa na. Hindi na kami pwede maging friend ni Ding Dong Dantes kasi may nakaraan kami. Acquaintance na lang kami. Bakit hanggang ngayon hindi ka makamove on? Ang katwir mo, first love never dies. Pinagpalit ka nga niya eh.
Ba't hindi ka gumalaw, hindi ka magpakatatag para pag nagkita ko ulit, hey, ako yung sinayang mo. Nagpatuloy ako kasi may Diyos ako, may church ako, meron akong, ayun me? Dapat ganoon. You cannot change it. You cannot change your past. So don't dwell on your past. So instead of dwelling your past, why don't you start asking God to do something new in you? Lord, pwede ba? Ano yung bago na pwede mong gawin sa akin? Maybe you feel like nothing new is happening in your life right now. Ito pa rin ako. Ito pa rin yung bahay ko, ito pa rin nanay ko, ito pa rin tatay ko, ito pa kapatid ko, ito pa rin ang boss ko, ito pa rin ang sweldo ko. Siya pa rin ang presidente. Siya pa rin ang mayor. But with Jesus, you're forgiven, you're restored, you're given a new reason to live. That's why when I accepted the Lord 1985, that was 40 years ago, I never looked back. I want to reach and say, Lord, ito yung gagawin ko. Sabi ni Baron kagabi, Chok, are you going to bring me home? Yeah. Why don't we sing? What do you want to sing? Jesus never fail. O di kantahin natin. Jesus never fail. Gumaganon pa siya. Jesus never fail. You might not me say, Lolo, mali. O di tama mo ko. O iba naman. O ano pang gusto mo? Yung This Little Light of Mine. O kanta tayo. O. Ang inaasahan ko sabihin niya, kanta tayo, Lolo. Ano kakantahin natin? Di ba? Yung Marilag. Kakaltukan ko yung lang. 4 years old ko palang marilag ka dyan. Kasi, Lolo, ito na lang. Yung, I've got peace. Okay, I've got peace like a river. I've got peace like a river. Sabi ko, Bron, I'm so thankful. Hatid mo na kanina si Solen? Oo, di ba bomba nga ako? Ako naman? Yes. I'll hatid you. Thank you, Lolo. Or you say thank you to Lola. Lola, love you very much. Thank you. Hindi naranasan ng tatay ko na magkaapo siya. Ako naranasan ko. Sabi ko, Lord, salamat. He died on the cross to pay for my sin. So I could stop striving and start walking in His grace. He arose from the dead to give me eternal life. A new life with a purpose and a home for heaven. That's why I can say with confidence, whatever I can, God can. Can you say that? Come on, say it. Ano limitation mo? Ito nanay ko eh. Ito tatay ko. Lahat tayo may nakakayang nakalipas. Tama? Pero meron Diyos. Hindi ba napakaganda kay na license, psycho, blah. Tama? Tama? Iintindihan ba na bumagsak ka nung una? Di na, pasado na eh. Tama? You can put in confidence and say, Lord, thank you. You can, I can. Tama? Nung kumukuha ka ng exam, siguro sinisabi mo, Lord, saan ba ako nagkamali dito? Ano ba yung hindi ko nasagutan dito? Lord, tulungan mo po ako. Tama? Oh. Si Winbell, first time niyang kumuha, nakapasa siya. Probably, sinasabi niya, Lord, nanay niya, tatay niya, hindi kaya, pero ikaw, pwede. Bakit? Kasi ang Diyos ang tumulong sa iyo. As I live each day in it with eternity in mind, don't judge your life by one reason of frustration. One season of frustration, one season of disappointment. Yes, na-frustrate ka. Yes, na-disappoint ka. Pero dapat alam mo rin what God is up to. So let Him unfold to us what He has for us in the next 3 months of 2026. He can see the big picture that we cannot see right now. There are things ngayon that does not make sense. Okay? We did the right thing. Nagbabayad tayo ng buwis.
Sumusunod tayo sa batas. Tapos yung taxes natin, nilulustay ng mga corrupt na tao. We did the right thing, but wrong things happen. But listen, God is still on the throne. Imagine, ginamit niya yung rain, yung typhoon, yung earthquake para i-reveal yung substandard buildings and flood control. So, ibig sabihin, hindi lang DPWH na mali. Tama? Sino kontraktor nung bahay na naguba? Sino ang kontraktor ng McDonald's sa Bugo? Sino yung kontraktor nung gym? And any person that I talk to, sabi na, Pastor, wasak talaga. What looks like a setback is really a setup that's positioning us for a new level of our destiny. Stay with God. Do what He would bless. Ang gawin mo yung pagpapalain ng Diyos. May problema ka na, may limitation ka na, may kahinaan ka na. Ang ginagawa mo pa yung kinahimumuhian ng Diyos. Ano sabi ng Proverbs 6, verse 19? Tignan mo ha, Proverbs 6, verse 19. Tignan mo. Ano sabi ng Word of God? Okay? 6 na bagay the Lord hate. 7, kinamumuhian niya. Ano yan? Verse number 18 muna. 17. 16. Okay. Pabalikin. No? 6 na bagay ayon ng Diyos. 7, karumal-dumal. Verse 17. Mayabang na tingin. Who you? Sinungaling na dila. Bloggers. Okay? Yung kamay na mabilis na gumawa ng mali. Verse 18. Puso na gumagawa ng wicked imagination. Dito dadaan yan. Ito gagawin niya. Basahin mo yung paragraph 20. Feels that to be swift in running mischief. 19. False witness. Nagsasalita ng kasinungalingan. At ito patindi, yung nagtatanim ng pagkakahiwa-hiwalay sa kapatiran. Why would you do that what God hates? Why would you do what God is not and will not bless? Stay with God, do what He would bless. Abide in Him, in His ecclesia. And you're going to see the hand of God doing the things we didn't see coming. Yung magugulat ka, oh, paano nangyari yan? Psalm 31:14, ngunit ako'y nagtiwala sa Diyos, ikaw ang aking Diyos. Tignan mo ha, sa Kanya ako magtitiwala, hindi sa gobyerno. Verse 15, ang kamay ko at ang aking panahon nasa kamay mo. Meaning, Lord, inilagay ko yung panahon ko sa iyo. Iligtas mo ako sa kamay ng mga kaaway ko at nag-uusig sa akin. You know what God is saying? David declared that he placed his future in God's hand. Ang tanong ko sa iyo, sino may hawak ng future mo? Jowa mo? Sinasaktan ka nga nung boyfriend mo eh. Hindi ka nga tinatrato ng tama eh. Right? Pinaasa ka. Tama? Linyahan ni nung isang artista yan na lahat ng shampoo model pinatulan. Tapos mamaya, pag may nangyari sa inyo, mag-isa kang kakarga ng anak mo. Hindi ka naman, ayun me. David said, I placed my future in God's hand. Saan mo nilagay yung future ng anak mo? Sa trabaho mo? Paano pag nawalan ka ng trabaho? Paano pag naglinog? Paano pag nagbagyo? Tama? Anyway, meron naman tayong Sun Life. I'm a stronghold. Meron naman kaming Manulife. Ilagay mo yung future mo sa kamay ng Diyos. He declared that his future had already been set in God's hand.
Like David, we could quit worrying about today's problem. Okay? And tomorrow's hardship. Our future is set as we acknowledge that I cannot, but God can. Lord, hindi ko alam kung paano kami makakaraos ngayon at saka bukas, pero kaya ko to. Pwede. I cannot, but you can. He already lined up the good breaks. He the right people and the solution to your problem. Paano pag ibinigayan, absent ka? Paano pag inutusan yan pumunta sa iyo, wala ka doon? Kasi in-isolate mo, tumalikod ka. He has already worked out what we've worried about. It is part of His divine plan that we relied on Him, not on our own limited understanding. That's why He said, trust in the Lord, sabi ng Proverbs 3, and lean not to thine own understanding. Kasi utak natin limited. Verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. We need to come to the place of peace, the place of faith. That's why you need a church. I need this church. All of my life, I listened to my pastor as he preached the Word of God, and I thank God that an ordinary me, a limited me, a person who has a lot of bad past, God has something wonderful. Hindi ko kayang abutin to. Hindi ko kayang makita ng mga anak ko na yung pinagdaanan ko, dadaanan nila. Hindi ko kayang makita na yung aking kahinaan magiging kahinaan nila. Ayoko. Hindi ko kayang makita na si Jeff naguhugas ng jeep. Ako na lang. Hindi ko kayang makita na maglalakad sila bago pagpapasok sila. Ako na lang. Sa akin na lang. Sa akin titigil. Hindi ko hahayaan na yung pamilya ko maapektuhan. Listen, parents. You think your kids will listen to you on what you say? No. They're going to live what you show. Pinapakita ba na nagtitiwala ka sa Diyos? Dahil pag nagka-family ka na, ikaw, J-Lord, pag may pamilya ka na, ano gagayahin ng anak mo sa'yo? Pag may pamilya ka na, John Rapp, ano gagayahin ng anak mo sa'yo? Kung sino man mapapangasawa mo. Kung nandito man sila o wala. Pag may pamilya ka na, Kyle, pag may pamilya ka na, Princess, pag may asawa ka na, Andeng, they will not listen on what you say, they will follow what you show them. Do you show them the power of God? Can they see, limited ang tatay ko pero hindi ang Diyos? Are we showing them that God is bigger? I close with this. He didn't bring us this far to leave us now. What He started, He will finish. When I cannot, God's strength begins where mine ends. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan mo. Pag hindi ko kaya, kaya mo. Lord, I cannot understand a lot of things. I know we will face a lot of adversities. We have to endure. Marami kami mga bagay na hindi namin maintindihan. Pero Panginoon, salamat po. Perhaps we failed in the first 9 months of this year. My system, our way of living, our mindset. Lord,
I cannot fix it. I cannot control it. I cannot carry it, but you can. Hayaan mong ikaw ang makita. Hayaan mong ikaw ang mahayag. Lord, when life does not make sense, when I am limited, help me. I am limited, but you're not. Hayaan mo po ang kahinaan ko maging stage ng inyong kalakasan. I may not be able to fix it, but you can. I may not understand it, but you have a plan. Lord, salamat nandyan ka. Lahat pwede kasi nothing is too hard for you. Will you come to the altar and say, Lord, I cannot, but you can. Will you come at the altar now? God bless you. Lord, I surrender. I come to you, Lord.